Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay sino si Jesus at si Arius. Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Or sa Tagalog, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring ay isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. Teaching number 1, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Ang paniniwalang ito ay mahalaga upang maunawaan ang pagka-Diyos ni Jesus. Siya ay hindi mas mababa kaysa sa Diyos Ama, kundi kaisa sa kalikasan, kapangyarihan at pagiging walang hanggan. Teaching number 2, a proper understanding of the Trinity guards us against false teachings. Ang Trinidad ay tumutungo sa tatlong persona ng Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo na iisang Diyos. Ang wastong pagkaintindi sa doktrinang ito ay nagiging gabay upang maiwasan ang mga maling paniniwala na maaaring magpababa sa pagka-Diyos ni Kristo o magbago ng katuruan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Teaching number 3, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Si Jesus ay hindi lamang Diyos, kundi nagkatawang tao rin. Ang kanyang pagiging tao ay nagbigay daan upang mamatay siya para sa ating mga kasalanan, samantalang ang kanyang pagka-Diyos ay nagbibigay ng halaga at kapangyarihan sa kanyang sakripisyo. Application number 1, be discerning about teachings that diminish Christ's deity and humanity. Bilang mga mananampalataya, ang halagang suriin ang mga itinuturo ng iba upang masigurado hindi nito sinisira o binabago ang katotohanan tungkol kay Kristo. Application number 2, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. Sa ating pananampalataya at panalangin, dapat nating tanggapin at ipahayag na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay ganap na Diyos at ganap din tao. Ito ay pundasyon ng Kristyanismo. Application number 3, learn from church history as the church is guided by the Holy Spirit. Ang kasaysayan ng simbahan ay puno ng mga aral at tagumpay sa paglaban sa maling katuruan. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang simbahan ay ginagabayan upang mapanatili ang tamang doktrina. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.